na talaga namang nakuha ko lang din sa binili kong ibang halaman, ano, lak niya. Yan po, hugis araw, ano, na sumisimbolo po ng dex, ano, o yung lumalaki po na parang mga bilog dun sa kanya. Tulad po nung ating isang Dorstenia na to, nako, grabe ang laguna, no, kasi, and paano nga ba alagaan itong Dorstenia, no? Hello everyone, this is Sir Mr. Napi ni Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba ibibida ko sa inyo, no? Alam nyo ba na mayroong isang maswerteng halaman na hindi masyadong nababanggit, ano, at napapabalita, ano, pero ngayon dahil siya nga tinuturing na lucky plants sa 2025, ipapakita ko yan sa inyo, no, kung ano yung halaman na yan na napakabilis dumami, at bibigay ko sa inyo yung pag-aalaga sa kanya at yung kanyang mga simbolismo, no. Malalaman nyo yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito pag-usapan natin, ano, ang halamang Dorstenia. Yan, nakakita na ba kayo ng halamang ganito? And ito po isa sa mga halaman dito sa aking garden na napakabilis dumami, no. Kumbaga invasive siya para sa akin dahil through air na itatransfer yung mga buto niya, no, at kung saan-saan lang siya tumutubo. Minsan sa ibang halaman makikita mo siya na nakalagay, ano, pero maganda siyang alagaan dahil sa mga beginners po na hindi nakakabuhay ng succulents, kasi ito pamilya po ng succulents, ito bagay na bagay sa inyo to. Tingnan natin ang malapitan. So narito po yung aking collection ng aking mga Dorstenia, no. Dorstenia fotida, minsan yun yung tawag sa kanya, no. Pero ito po kasi meron lang akong ilang puno lang before na talaga namang nakuha ko lang din sa binili kong ibang halaman, ano. Usually po sa mga cactus and succulents, dyan po madalas tumubo yan kasi po ito po uri ng succulents, ano. At sabi ko nga sa inyo, maganda po yung simbolismo nito, no, dahil isa po sa tinuturing na bibidang halaman at magiging maswerte sa taong 2025 ay itong mga Dorstenia, no. Pag titingnan po natin yung ating Dorstenia, makikita nyo po parang merong yan, araw, ano. Kung nakikita nyo yung pinaka bulaklak niya, yan po hugis araw, ano, na sumisimbolo po ng liwanag at light, ano, sa ating buhay. Kaya po yun yung simbolismo niya, no. At napakaganda kasi yung kanyang mga dahon, lalo na po yung pagka-berde nito, talagang masasabi niyong malamig sa mata, no. Kaya magandang i-display sa bahay. Well, ito po Dorstenia, pag nakita nyo po, meron yan, nakikita nyo yung mga parang may yellow, ano. Ito po kasi kapag hindi nyo masyado nadidiligan, nagkakaganyan po yung dahon yan, nagiging kulay parang yan, red na orange, ano. Yan po yung kulay niya, no. Pero po kapag halimbawang laging nadidilig at yan, makikita nyo po na siya ay hindi tampak sa araw, green na green po yung kanyang dahon. So ito po sinasabi nga na isa sa mga simbolismo ng halamang ito ay yung po kanyang pagiging yung kanyang codex na tinatawag, ano. Isa po sa mga talagang kapansin-pansin sa halamang Dorstenia ay yung kanya pong mga pinaka codex, ano, o yung lumalaki po na parang mga bilog dun sa kanyang pinaka katawan, ano, na para pong sinasabi na magandang storage, ano. And yun po yung representations nung pag-iimbak natin at pag-iipon ng ating kayamanan, ano. Kaya po maganda yung simbolismo niya. Actually ito po ilang pots lang po yan. Actually napamigay ko na rin yung iba niyan, ano. At makikita ko lang po yan sa ating mga pots, tulad po nitong isa na to. Yan, may tumubo, no. Yan,
Nakita nyo may tumubo na panibagong halaman ano, itong ating Dorstenia. Kuhanin natin, pakita ko sa inyo yung pagkuha natin. Ang gagawin po natin is tatanggalin lang po natin yan. Ayan. Kapag baby pa siya, hindi pa ganun kalaki yung codex ano. Pero pag halimbawang lumaki na po ito, makikita nyo na yung mga codex niya. Tapos ito, ililipat ko lang sa another pot ano, at itatanim natin. Ilulubog lang po natin siya sa another pot para po maging ganito, maging solo pots ano. At kita nyo po, yung kanyang mga babies dyan po sa mga pinaka baba, nagkalat lang po ano. Dahil nga po, yung bulaklak niya po na nakikita natin, yung parang malaaraw ang itsura na bulaklak, yan po, kapag nalaglag yung mga buto niyan, kung saan saan, tumutubo na agad ano. Tulad po nung ating isang Dorstenia na to, nako, grabe ang laguna no. Kasi po yung mga seeds po mula dun sa flowers ng mother plant, dyan na rin po nalalaglag ano. Kaya nung naisipan ko na magkaroon na rin ng koleksyon nito, kasi kaysa pakalat-kalat sila dun sa ating mga halaman, naisipan ko na lang gumawa ng section dito. Yan po yung ating isang section dito na puro Dorstenia no, para in any case na malaglag yung mga bulaklak nila sa mga kapwa Dorstenia rin po sila yan mapupunta no. At sabi ko nga, merong iba't ibang variety nito pero hindi ko pa na-check ano, dahil napatunayan ko yan dun sa mga dahon ano. Iba-iba yung klase. Ito kasi yung dahon niya may pagkabilog, samantalang ito pahaba naman po ano, na may mga pagka-curl at meron pong mga parang wave dun sa kanyang mga gilid ano. Unlike po nitong isa na to na super bilog ano, mabibilog yung dahon niya. And ayan pa po kita nyo, para siyang maliit na puno, kaya parang bonsai type din siya pag nilagay nyo sa paso. Ang ganda po niya no. And alam naman natin na ang mga ganitong halaman magandang ipang display ano, kapag ganito yung itsura niya na mga miniature na halaman ano, parang nabobonsai. So ito po yung isa sa mga variety no, na nakikita natin na talagang kakaiba naman dito dun sa bilog. Nung nagpunta po ako sa mga plant show, nakita ko po meron po mga Dorstenia na parang woody naman po yung kanyang mga katawan ano, at ibang variety naman po yan. Paano nga ba alagaan itong Dorstenia no? Unang-una po sa lahat, when it comes to potting mix, dapat fast draining na potting mix yung ating gagamitin para po mabilis malaglag po yung tubig ano, o mabilis na yan bumaba, para hindi po nagkakaroon ng stock ng tubig dun sa kanyang pinaka soil na nagiging sanhi po para ma-root rot. Napakabait nitong Dorstenia no, wag lang mababad sa tubig, hindi po yan mabubulok. Ang problema lang po dito kasi pag nababad, makita nyo nagkakaroon ng pagka lambot yung kanyang pinaka bulb, naninilaw no. Nasisira na yung root niyan, pati po yung stem ano, nagkakaroon ng stem rot na tinatawag. At pag nangyari yan, maaring mauka no, at mahirap habulin pag ganun. Minsan naranasan ko na yan. And yung pagtutubig sa kanya, kailangan po dapat tuyo na yung lupa kapag halimbawang nagdilig tayo no, kasi yung water intervals importante po ano, kasi ito po sabi ko sa inyo, party ng succulent o pamilya ng succulents, and nag-stock po siya ng tubig sa kanyang katawan ano, kaya hindi po kailangan dilig ng dilig ano. When it comes to sunlight, full sun, pwede po siya para magbago yung kanyang mga dahon ano, para magkaroon ng kulay. And yan, kapag nakita niyo po yung dahon makintab-kintab yan, alaga po siya sagana sa tubig ano. Pero pag halimbawa naman po yung dahon niya may pagka orange no, ibig sabihin po niyan salat kayo sa tubig ano, or parang na-stress po natin yung ating halaman ano. Safe lang din naman po yan, sabi ko nga sa inyo, mabait tong Dorstenia at hindi po siya mahirap alagaan ano. Kaya kung mag-aalaga yung mga bago-bago lang at yung mga nalulusawan ng succulents, ito na po yung talagang pangmatagalan ano, may forever kumbaga dito sa halamang ito, kasi nga bilis dumami,
and madaling alagaan. Kaya napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na po yung halamang Dorstenia at nakilala nyo na po yan. Kung halimbawa magkaroon kayo yan ng halamang yan, alam niyo na kung paano yung pag-aalagang gagawin nyo, no? Salamat ng maraming sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!